dito sa Pilipinas. So bibigyan po natin ng real talk reaction para ho sa mga pangyayari ho dito sa Pilipinas. So umpisa na ho natin umpisa na natin sa unang-unang balita na ngayon po lumabas. Yun nga po, actually kahapon pa po to, pero hindi na ho natin na ibalita. Pero ngayon may continuation, may update po nung nangyari dito sa, alam niyo naman siguro yun yung Pogo. Alam niyo yung Pogo, 'di ba? Na nahuli diyan. Pogo Hub, ganyan-ganyan. Pero yung pala may mga scam na nagaganap, yung mga love scam, 'di ba? Tapos eto na nga. Etong love scam na yan, yung pinaka-boss nilang Chinese, abay nawawala. Grabe rin, pambihira din talaga itong gobyerno natin, Pananagutin daw ng DOJ ang sino mang mapapatunayang sangkot sa pagkawala ng isang Chinese national na nakadetine sa umano'y scam hub sa Pasay. May binuo ng tractor team ang DOJ na binubuo ng mga tauhan ng NBI Bureau of Immigration. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, posibleng isa ang naturang Chinese sa mga nagpapatakbo ng mga scam. Nakadetine dapat siya sa sinalakay na gusali sa Pasay na magkasama raw na binabantayan ng NBI at PNP. Iniimbestigahan na kung paano siya nakawala at kung sino ang nagpakawala. Naks naman. Bibigyan ko lamang kayo ng konting background itong, di ba, itong issue na yan. Ito yung pabago-bago sila nung una. Nung una, kung maaalala nyo, ang unang script nila dyan, okay, ng DOJ, nagagalit sila dahil yung PNP daw ay parang lusob na lusob at walang koordinasyon sa kanila. Yan ang una nilang packaging di ba? Ay, may music. Sorry. Sorry, ba't di ko naririnig yung music na yan? Animal yung music na yan. Wait lang Yan, okay na. Okay na ba? Sorry. Ulitin natin yung balita na yan. Okay, pasok! Pananagutin daw ng DOJ ang sino mang mapapatunayang sangkot sa pagkawala ng isang Chinese national na nakadetine sa umano'y scam hub sa Pasay. May binuo ng tractor team ang DOJ na binubuo ng mga tauhan ng NBI Bureau of Immigration. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, posibleng isa ang naturang Chinese sa mga nagpapatakbo ng mga scam. Nakadetine dapat siya sa sinalakay na gusali sa Pasay na magkasama raw na binabantayan ng NBI at PNP. Iniimbestigahan na kung paano siya nakawala at kung sino ang nagpakawala. Under investigation ngayon, Di mo alam kung preskon ba ito o tambay, Anyway, kung maaalala ninyo, di ba, papaalala ko lang sa inyo, yung unang-unang nangyaring nagkaroon ng raid dyan sa Pogo Kuno na lugar na yan, nagalit itong si DOJ, di ba? Nagalit itong si DOJ Secretary Remulla at sinasabi niya ngang bakit daw gumagalaw ng tong PNP, walang koordinasyon sa kanila, kaya daw sumasabi yung mga kaso-kasong ganyan. May mga ganyan di ba? Naalala nyo nun? Tapos, mga ilang araw, mga after 2 days, maybe, hindi natin alam. Biglang sinabi na tama naman daw pala yung ginawa ng PNP, dapat talaga kunin na natin itong mga Pogo na nahuli dito. Safety and security vlog, salamat po Naalala nyo noon, bigla nilang inaangkin na. Parang sabi nila, okay tama ang ginawa nyo. Sige kunin na natin yan, ibigay nyo na sa amin yan. Dahil as soon as yan ay amin nang itatapon sa China uli. Kasi, di ba, immigration under ng DOJ yan. Okay? So, yun ang packaging nila. Kaya nga sabi ko, alam mo, kaya marami nagduda nun. Kasi, nung una, akala ko ba parang mali yung paghuli.
So, nagkausap ba kayo na mas maganda siguro, tama yung paghuli, tapos angkinin nyo na lang, tapos itapon nyo na sa China, ibalik nyo na sa China. Parang ganun kasi dating na nangyari, di ba? Parang ang nangyari, parang nagkaayusan. Yun ang sabi ng iba, ha? Parang nagkaayusan daw, di umano. Tapos, kinukuha na nila, ina-arbor na nila. Pero dito, legal. Bakit legal? Kasi nga, tama nga naman, mga illegal alien sila, ibig sabihin, kailangan silang kunin ng immigration, tapos itapon doon. Kaya lang, may problema pa. Tandaan ninyo, may mga iba pa silang kaso. Hindi lang naman po sila mga illegal alien, kung hindi meron silang mga illegal na ginawa, di umano, according to PNP. Kaya hindi sila ma-transfer pa noon, di ba? Naalala nyo noon? Yan yung nangyari dyan sa Pogo na yan eh. Tapos eventually, ayan na. Kesyo sila na may humawak sa mga to. Tapos ngayon, tingnan ninyo sa lahat ng balita, walang sinasabi kung sino yung nagbabantay sa kanila. Hindi klaro kung nakadinong kustodiya etong mga VIP na ito. Kasi yung mga tao, dapat pakawalan yung mga Pilipino kasi wala naman po silang, alam ko, wala naman silang sabit eh. Ang may sabit po yung mga Chinese. It's either illegal alien or, di ba dati, naalala nyo, meron pa nga daw silang mga kaso na mga puganti pa daw yung mga yon, di ba? Kaya nga kinuha sila inaangkin sila ng DOJ para kasuhan, tapos para ibalik na sa kanilang bansa. Tapos all of a sudden, nawala yung balita eh. Nabura yung balita na parang nawala na sa eksena. Tapos biglang ngayon nawawala. Di ba po? Biglang nawawala. Kaya nga tuloy, ang daming nagdududa ngayon. Ano ba talaga? Nawawala ho ba yan? O nakatakas? O sumakay sa truck ng basura? Hindi, alam nyo kung bakit. Nakakahiya na ho ito. Sunod-sunod na. Naalala nyo yung NBI? Issue pa nga yun eh. Na hanggang ngayon may problema pa dyan sa NBI na yan. Bakit? Yung chief security na sabi ninyong sisibakin nyo, nailipat lang, naitransfer lang. Hindi nyo naman pala sinibak. Diba? Tapos, ayan na naman. Meron na namang nakalaya. Ano bang meron dyan sa pihita natin? Safety and Security Vlog, salamat po ulit. Thank you very much. Grabe ka ha. Thank you very much ha. Nakakapagtaka kasi ganun na ba kababoy ang ating justice system? Ganun na ba? Kasi parang yung parang pera-pera eh. Ang datingan tuloy sa mamamayan yan eh. Pag mga talagang huling-huli, mabubulok sa kulungan. Pero pagka ganyan, mga VIP, mga mayayaman, ang bilis mawala. Isipin mo, high profile yan ha. Chinese pa yan. Ano yun? Bigla lang napadaan. Don't tell me. Yung Chinese na sumakay sa truck yun. Ang basura. O baka naman sasabihin ninyo, nakisabay sa mga dalaw. Diba? Oh. Ang detail na sinabi sa akin that caught my attention is VIP, meaning to say person of interest talaga. May be one of the co-conspirators in the scam. Sometimes, nangyayari nga na napapalusutan yung ganito, yung isang buwan ng binabantayan, ang pondo natin running low, pero kaya pa rin, kaya lang, natatempt na yung iba nagbabantay siguro. Mga kapos. So ayan po yung Wait lang, check ko lang audio. Ayaw, nakala ko kasi. Anyway, alam mo, yan na nga yung nangyayari ngayon dito sa ewan ko ba kung sabi ko nga, ito ba talagang kalakaran ng gawin na sa Pilipinas? Di ba? Parang normal na lang ba yung tumataka sa atin? Tapos tama ka Bright, sabi nito, di ba? Parang ang sinasabi ngayon, kulang na naman yung budget. Lagi na lang kulang sa budget,
Hindi ewan ko. Nung panahon ni Pangulong Duterte, parang wala naman ako naririnig na gano'n, na kulang sa budget. Walang gano'n, di ba? Sabi nga, lagi nga, naalala nyo nun, laging sinasabi nun, hindi, may pera tayo, gagawa ng paraan. Laging gano'n si Pangulong Duterte, walang nagsasabi ng kulang ang budget. Ngayon, lahat kulang ang budget. Ay, safety security vlog, birthday mo pala. Batiin natin si security, safety and security vlog. Happy birthday. Matagal na rin natin itong subscriber itong si safety and security vlog eh. Happy birthday to you ha. Happy birthday. Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi. Ayan na. Akin na yan. Itong isang music ko, hindi ko maintindihan bakit di tumutunog eh. Pero tumutunog sa inyo, sa akin hindi. Ewan ko kung bakit ganun. Bakit siguro may sira ulon tong music ko to. Ewan ko, may sira ulon to. Naririnig nyo ako, hindi ko naririnig eh. No? Di ba may naririnig kayo ngayon? Bakit ako wala akong naririnig? Ang weirdo nito. So anyway, happy birthday to you, security and safety and security vlog. Happy birthday to you. Oo, meron sound. Kaya nga pero kanina. Uy, ano to? Pajutes. Ano pabuntis ba ibig sabihin niyan? Listening from Bay Area, California, pinabibigay ni Mrs. Tagal-tagal ko na daw nakikinig at di man lang ako magpakape. Thank you and keep up the good work. Paalala, kusang loob po ito ha, may mga repa pips ha. Ay! Attorney Gabobo! Kusang loob yan ha. Kayong Alam nyo, totoo lang ang nagpapahamak sa akin kayo eh. Biro lang. Yung mga ganyan yung pahamak eh. Kaya ako sabi naman, si Banat ba, pinansin na naman niya, binigyan na naman ng halaga, nagpasalamat na naman. Anong gusto yung sabihin ko? Hindi ako nagpapasalamat sa'yo ha, Pajutes. Hindi ako nagpapasalamat. Ganon. Alam mo, ang hirap talaga pag may inggit sa puso, ano? Tanggalin nyo sa puso niya. Oo, yung inggit. Alam mo, eto, walang biro ito. Bata pa lang ako, dinil na ako ng Lord sa inggit eh. Totoo, sa issue ng inggit, high school pa lang ako, na yan eh. Alam mo, meron chapter ng buhay natin, nagkakaroon tayo ng mga identity crisis. Alam mo yon? May mga ganun tayo minsan eh. Nung una, bata ka, akala mo ganito ka. Tapos, minsan ganito ka kasi may nakita kang kaibigan mo na umaangat sa ganyan. Akala mo ganun ka din. Nainggit ka, ika nga, nagkakaroon ka ng identity crisis. Pero buti na lang nung high school ako, dinil ako ng Lord dyan eh. Talagang matinding ito walang, safety and security bag. Patauban sila. Grabe Happy birthday. Huwag naman ganyan, magagalit na naman yung si Attorney Kabobo. Sasabihin na naman yan. Huwag ganon. Hindi totoo, walang biro. Kaya dapat yung inggit sa puso, nyo yan, isinusuko nyo sa Panginoon yan. Walang biro. Kasi pagka kayo nainggit, nagkaroon kayo ng yung i-compare mo sarili mo sa iba, magaganyan-ganyan. Bakit siya ganito? Naku po. That will destroy you. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, dapat nga, always remember, be an audience of one. Ayan, ang buhay. You do not please people, wag kang naiinggit sa iba, ganito. Lagi mo lang tatandaan. Alam mo, may nabasa ako, gusto ko lang i-share as early as now. Meron akong nabasa. Nakita ko doon, sabi, 100 years from now, 2000, at 21, 20, ano na ba kayo? 23. 21, 2123. Yung mga ibang tao, nakalimutan ka na. Hindi ka na kilala. Lahat, mga kamag-anak mo, isa ka na lang abo. Hindi, totoo yun. Nabasa ko yun. Sabi ko, tama rin, no?
what really matters in life, sa buhay na to, hindi yung nagawa mo. Alam mo, what really matters in this life, kung ano yung nagawa mo sa Diyos eh. Yung basta, kung ano na ano mo, basta, Lord, ikaw na bahala, ito gagawin ko kasi sabi mo ganito gawin eh. Ganon eh. Kasi alam mo bakit? Lahat ng ginawa mo sa mundong ito, makakalimutan. Tanungin ko kayo, pinagdidiwang nyo ba talaga nagawa ni Jose Rizal? Talagang pag sa bahay ninyo, birthday ni Jose Rizal, bibili ko ng cake. Hindi, walang biro. Ako, tatanaw ko sa inyo. Meron no ba sa ating ganun dito? Taas nyo nga yung kamay nyo. Yung pag-birthday ni Jose Rizal, talagang pinagdidiwang namin ng kabuhayan ni Jose Rizal na nagbigay at nagmulat ng pag-iisip ng bawat Pilipino para sa kalayaan ng ating bayan. Meron ganun dito? Inahangaan ko kayo kung may ganun dito. O, diba? Wala na. Ibig sabihin, alam natin yung pangalan Jose Rizal. O, diba? Diyan ako nag-aral. May ganun. Pero yung talagang tinitreasure mo ba yung ipinaglaban ni Jose Rizal? Walang ganun. Yung iba, wala. Diba? Bakit to? Kasi nga, nakakalimutan na ng tao yun. Kaya lahat ng gagawin mo ngayon, eventually makakalimutan ng tao. Kabutihan, makakalimutan ng tao yan. What really matters, nagawa mo yan sa Diyos. Yun ang tandaan ninyo. Ha? Hindi ako nagbibiro. Kasi alam mo, yung inggit, yung, bakit siya ganito? Bakit siya mawas? Mainggit ka dyan, matay ka rin naman. O ano ngayon kung nakuha mo yung nakuha niya? Patay ka rin after ilang years. Tama, mali. Isipin mo yun, ha? Nainggit ka sa kapitbahay mo. Kasi, lalo na sa Amerika, uso yan, inggitan. Totoo. O, di ba? Yung mga taga-Amerika pa naman, lalong-lalo na pagkakapwa Pilipino mo, pag nakikita mong nakaluluwag yung kapwa Pilipino mo, parang naiinis ka. Bakit siya nakakaluwag? Tapos, aawain mo ngayon yung asawa mo. You should do this. Kasi yung nakabili ng 4x4. Huwag tayong ganun. Bakit? Pag nakuha nyo yan, wala din yan. Eventually, babubulok din yan. Mamatay ka rin. Baka yan pa ikamatay mo. Kaya dapat tinatanggal ang inggit sa katawan. Pakisabi nga anharot doon sa pugita. Tuloy natin. Ito pa. Ito naman ha. Anak ko, walang katigil-tigil talaga to Ito, tulad nito, inggit na inggit to. Ito, inggit Sa paglipat ng 10 barangay mula Makati papunta ng Taguig, umuugo ngayon ang posibilidad na tumakbong mayor ng Taguig si Makati Mayor Abby Binay. Gaano nga ba kalaki ang tsansa niyang manalo kung magiging balwarte niya ang mga inilipat na barangay? Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Sa Lunes na ang simula ng filing of Certificate of Candidacy para sa barangay at SK elections. Kaya naman abala ang mga tatakbong opisyal dito sa Barangay Post Proper North Side. Pero kung dating Makati City ang sinusulat nilang address, ngayon Taguig City na. Madaming pagbabago, malaking pagbabago yung mangyayari. Pero still, alam naman namin na kakayanin, di ba? Hindi naman kami pwedeng hindi sumunod. Apektado kami as in yung mga residents. Actually, nagulat ako doon Sabi nung mga barangay official kakayanin namin, wala talaga kami magagawa. Wala naman kaming choice kung hindi sumunod Buti kayo alam nyo. Yung mayor nyo hindi alam yan. Stradmore, Melehor, salamat po thank you very much. Alam mo, sa totoo lang natatawa ako kasi kamukha ni Randall Bunagan, tama kayo? Rachel Robinson, thank you Lord for giving me another year to celebrate my birthday. Uy, birthday mo rin ngayon, Madam Rachel? Talaga? Happy birthday, Madam Rachelyn Robinson, Happy birthday po, Hindi, alam mo, nakakatawa talaga itong nangyayari sa Taguig at sa Makati, actually. Alam nyo kung bakit? Kasi wala naman silang choice. Mag-e-election na. Sinabi na ng COMELEC, you belong to Taguig. Alam mo, pinahihirapan kayo ng mayor nyo. Alam mo, pag pinopost ko to, ang dami nagagalit. Sa Facebook, pag pinost ko na naman to, magagalit na naman sila. Wala kang alam sa Makati! Wala kang alam sa Makati! Ano ngayon?
kahit wala akong alam sa Makati, pag balibaligtarin mo man ang mundo, Supreme Court nagsabi sa Taguig na kayo. Oh, tanungin ko kayo, mga taga Makati Embo. Yung dating Makati na Embo. Sige nga, pag may alam ba ako sa inyo, magbabago desisyon ng Supreme Court? Anong pakialam nyo sa akin? O sige nga, sabihin na natin, mas maganda lahat ng benepisyo nyo dyan. May mukha ni Mayor Abby Binay. Magbabago ba? Hindi, totoo. May magbabago ba sa desisyon ng Supreme Court? Dahil mas maganda binibigay ng Mayor Abby Binay ninyo na pati yung mukha niya nakapaskil sa lahat ng pinamimigay. Hindi, tanungin ko kayo. May magbabago ba? O wala, o hindi sumunod na kayo. Dami nyo sat-sat eh. Okay. Pero kasi ang usapin, city to city. Kaya kung maghintay na lang kung talagang ano ang magiging resulta, yun na lang. Kaya wala namang magagawa kahit makipagtalo ka eh. Buti madam, alam nyo! Yung mayor nyo hindi alam eh. Yung ex-mayor nyo pala, ex-mayor nyo. Yung ex-mayor. Walang alam. Ayaw tanggapin. Di ba? Tanggap na lang kasi. Wag nang anong dahil nyo bang, buti ba ito mga opisyal ninyo eh. Marunong tumanggap eh. Sa inilabas na memorandum ng COMELEC para sa darating na 2023 barangay at Sa bagay, sabi nitong isa, heavy luggage lang katapat niya para magbago desisyon. Wag ganun. Wag ganun. Don't tell me, makikialam na naman yung taga-Congress dyan. Norman Mangusin aka watching from Bilibid. Wag ganun. Alam mo, dapat pala talaga ibalik si Francis Leo, no? Sandali. Baka mag-away na naman, Alam mo na naman yung mga yung mga panatiko ni Francis Leo Marcos at saka yung mga anti-Francis Leo Marcos. May mga panatikong ganyan eh. Sandali, wag kayo mag-away dito ha. Wala akong pakialam dyan ha. Ijo-joke ko lang ha. Ijo-joke ko lang ito. Joke lang ito ha. Baka mag-away na naman kagad kayo dyan mga panatiko ni Francis Leo Marcos at saka yung mga anti-Francis Leo Marcos. Sandali ha, i-joke ko lang. Dapat, yung ngayong panahon na ito, ni Marcos, ni Bongbong Marcos, dapat pinapalaya si Francis Leo Marcos para bumaba ang bigas. Hindi kasi, ewan ko, sino sa inyo nakaalala, na sinubukan lumusob ng mga Francis Leo fanatics dito, tapos parang sinasabi nila, kinakampihan ko daw, tapos sabi naman nung isa, kinakampihan ko daw sila mga anti-Francis Leo. Sinusubukan nilang makuha yung banateros. Sabi ko, ano ba pakialam ko sa inyo? Huwag nga kayo nakikigulo dito. Sorry pero labas ako dyan kay Francis Leo Marcos dahil hindi ko naman alam kung ano nangyari dyan. Okay? Huwag niyo ako idamay. Parang awa nyo na. Amna Doromal, maraming salamat po. Basta ang alam ko, pag yan nakalaya, mumura ang bigas. Andali! Joke yan ha! Joke yan! Baka seryosohin nyo naman! Minsan kasi iba walang Commonwealth eh. Taguig City na ang dadalhin ng 10 barangay. Kabilang ang Sembo, Kumembo. Naku, Taguig na ito. Sembo, Kumembo, Bembo, Isrembo, West Bembo, South Sembo, Bitogo. Uy, grabe. Dami. Malapit na daw siya lumaya. Pembo, East at West Rembo, South Sembo, Pitogo, Rizal, Post Proper North Side at South Side. Kaya ang mga maghahain ng COC sa mga barangay na yan, mayroon na lang hanggang September 2 para magpunta sa tanggapan ng Taguig City. Paano na yung mga taga-Embo? Yung mga gustong kumandidato dyan, saan kayo pupunta? Punta kayo sa Makati City Hall. O ano na? May mangyayari ba yung pinapaglaban ninyo? Kasi tanggap-tanggap na lang eh. Alam nyo, pinahihirapan lang kayo ng mayor ninyo dyan sa Makati. Tanggapin nyo na kasi no choice kayo. Gusto nyo kumandidato ulit, di pumunta na kayo sa Taguig City Hall. Gusto hindi, Makati pa rin kami. Di pumunta ka doon, bahala ka. Doon ka kumandidato. Ang tigas kasi ng ulo eh. As if magbabago yan. Hindi na magbabago yan. Balibaliktarin mo man ang mundo.
Supreme Court na nagdesisyon yan. Hindi na magbabago yan. Kahit ilang luha pa ang lumabas kay Mayor Abby Binay, kahit ilang drama pa, kahit ilang bag pa na may mukha niya, hindi na magbabago yan. Tigil nyo na yung kadramahan nyo, Mayor Abby Binay, ha? Paglilinaw naman ng COMELEC, bukod sa lungsod, wala nang ibang pagkakaiba sa detalye ng mga botante. Hindi na rin nila kailangang magparehistro ulit. Sa pinakahuling tala ng COMELEC, may halos 300,000 botante ang mga EMBO barangay, habang may mahigit 400,000 botante sa Taguig. Actually, nakita ko yan kinumpute ko nga yan 449,000 sa Taguig, botante. Diyan sa EMBO, 229. So, para manalo si Binay, kailangan niya masiro sa EMBO, itong si Mayor Lani, at makuha niya ang mahigit kalahati ng itong sa Taguig. Dream on. Diba? Ganyan kalupit yan. Alam niyo kung bakit. Bakit niya nakukonsideran tumakbo sa Taguig? Alam niyo kung bakit? Eto, malalaman ninyo. Sa gitna ng naging agawan sa teritoryo, mainit na tinanggap si Makati Mayor Abby Binay ng mga dating taga Makati kahapon. Namigay ng school supplies doon ang Makati LGU matapos payagan ng Department of Education. Hiri tuloy ng mga dating taga Makati, tumakbong mayor ng Taguig si Mayor Abby. That is an option, pero hindi pa po ako nakakapagdesisyon dahil magiging mabigat at mahirap na task ang tumakbo sa Taguig. Nang usisain si Binay sa payag niyang ito, inamin niyang isa ito sa kanyang pinag-iisipan. As far as 2025 is concerned, I keep all my options open, and that is one option. So it is not the only option, but it is one that I am considering. So hindi kasi ako para magsalita ng tapos. I know it's a cliche, but I always say I'm still waiting for a sign. Alam mo, madam, you're still waiting for a sign. That's the sign. Yan ang problema sa atin Sa totoo lang walang biro Minsan ganyan tayo pag nananalangin tayo Lord, give me a sign! Totoo, walang biro. Halimbawa, kunwari Lord, please, give me a sign. Iiwan ko na ba yung asawa ko? Dahil lagi ako inaaway. Iiwan ko na ba yung asawa ko kasi ayaw ako pagluto? Hingi ng sign. Ang klaro na ng sign, nasusulat sa Biblia na ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin. Hingi ka ng sign. Kaninong sign ka ba humihingi? Sa demonyo? Hindi, totoo, this is nothing to kay Mayor Binay, pero minsan kasi ganun tayo sa Diyos Hingi tayo ng sign. Lord, pengi naman ako ng sign. Bibili ba ako ng kotse o hindi? Alam mo kung sasagot lang talaga ng Diyos sa'yo, may pera ka ngayon? Wala, Lord, wala. Paano sign ang hinihingi mo? Di ba? Minsan ganyan tayo Ito na yung sign Anong sign? Alam mo kung anong sign? Sign, Romans 13 verse 1. Submit to the authority. Ano ang authority? Supreme Court. That's the sign. Mayor Abby Binay, that's the sign that you are waiting for. You submit to the authority. The authority said, yung mga EMBO na yan belongs to Taguig. That's the sign. Huwag na tayo maghanap-hanap pa na. Baka ibang sign ang hinihingan nyo. Baka demonyo hinihingan nyo na sign. Plus, ano pa ang sign? This is your last term as a Makati mayor. Don't you think that's a sign? Na it's time for you to step down? Bakit gano'n, Banat? Paano? Pwede naman ako tumakbong congressman. Tumakbo kang congressman. Alam mo, ang natitira na sa distrito, yung District 1, na natalo tatay mo. I think that's a sign. Huwag ka na maghanap pa ng sign.
Talo na nga ang tatay mo doon sa District 1. Panalo si Kid Peña. Tapos dito sa District 2, nawala na. Hingi ka pa ng sign. Ano ba sign ang hinahanap mo? Ang dami ng sign. Sa susunod na taon, maglalabas ng desisyon si Binay, lalo't ramdam daw niya ang suporta. Personally man ako siguro magde-decide kung sa tingin ko I don't have a fighting chance. Isipin mo ito You're not from Taguig. You are mayor of Makati. Tapos, ayaw mo lang kasi, tapos ka na dito. Tinan mo kalukuhan. Ito yung mga dapat nire-real talk talaga Di ba? Hingi ka pa ng sign. Kanino ka ba sign humihingi? Yung totoo, kanino ka sign humihingi? Anong delikadesang meron ka? Matatapos ka ng mayor ng Makati, last term mo na, tapos gusto mo lang para hindi ma-retain ka sa kapangyarihan, may plano kang ino-option mong tumakbo sa Taguig. Anong katarantaduhan yun, madam? Sorry, pero masama talaga Ang dapat sa'yo, yung sign mo, mag-resign ka na. Ganun. Hindi, di ba? Ito, walang biro. Tama ho ba yun? Isipin nyo na maigi to kayo mga taga Makati, naisip nyo ho ba ito? Last term na ng mayor ninyo. Para hindi lang siya makabitaw sa kapangyarihan, lilipat siya ng residente ng bahay para lang maging mayor siya sa kabilang lungsod. Anak naman ng wedding niya, no? Ibang usapan naman na yan. Di ba? Ang mga barangay official na nalipat sa Taguig, pabor naman kaya. Ako, personally, yung 100% support for her, andun pa, hindi po. Nandun pala suporta mo, sir. Sir, nandun pala suporta mo, lumipat ka na ngayon ng bahay. Kasi yung bahay na tinatayuan ninyo, Taguig na yan. So, ilipat mo yung bahay mo. Tapos, humingi ka rin ng side, doon ka tumakbo. Suportahan mo ngayon yung mayor ng Makati. Alam nyo kung bakit ganito ka-desperado ito si Madam Mayor Abby Binay? Hindi nyo alam. Sa pamilya Binay ho kasi, ang magkakasundo ho dyan, kita naman ho natin, nasa balita yan Diba? Si Junjun Binay, yung matandang Binay, si Jejomar Binay, at saka si Nancy Binay, sila yung magkakasundo dyan. Etong si Abby Binay, ito yung parang may sarili sa pamilya nila. Hindi na pwedeng tumakbo. Alam ko na disqualify na po ito si Junjun. At lalo naman din yung tatay niya, alam ko hindi na rin pwedeng tumakbo. Si Junjun hindi na pwedeng tumakbong bilang mayor. The only choice na tumakbo for mayor kung gusto nilang ma-retain na ang Makati ay pamamahala ng Binay, na posibleng manalo pa. Kasi tandaan ninyo, ang natitirang vote reach na ngayon, yung District 1, na ang panalo doon si Kid Peña. Alam mo kung sino? Si Nancy Binay. Si Nancy Binay, hindi sila ganoon kaano kasi nga ang magkakasama diyan si Nancy Binay at saka si Junjun Binay. Tas iba to, si Abby Binay. Si Abby Binay talagang mawawalan na siya ng posisyon. Supposedly, alam nyo ba ang tatakbuhin ni Abby Binay supposedly? Congresswoman ng District 2. Nawala na sa kanya ngayon. Kaya talagang na siya, nawiwindang na, saan ako pupunta? Alam mo kasi minsan, pag ikaw nasanay ka na sa kapangyarihan, ayaw mo nang bumaba. Ganyan ang mga politiko natin. Real talk tayo, mga politiko natin. Kaya nga sila nag-iimbento na sariling party list Kasi dati silang congresswoman, congressman. Naubos na yung term nila. Paano na? Saan na ako? Hindi pwedeng wala akong posisyon dito. Buo tayong party list. Ganun ang ginagawa. Bakit? Kasi dyan naman nagpapalitan yan congressman o kaya mayor. O sa probinsya may gobernador. Ganun. Palit-palitan lang yan. Wala na silang mapwestuhan dito sa Makati. Sigurado matatalo. Alam nyo si Kid Peña, matagal nang tumatakbo yan sa Makati.
lagi ho siyang, pag lumalaban as mayor, hindi ho siya nananalo. Pero vice mayor, lagi siyang pasok. At the same time, pag kongresista, lagi din siyang pasok. Kaya lang, pag mayor, mahirapan talaga siyang pumasok lagi. Dahil sa mga Binay. Dahil hawak nila itong embo-embo na to, itong District 2. Nawala sa kanila ngayon. Kaya sa totoo lang, desperado ho ito mga Binay na ito dahil delikadong mawala ang Makati sa kanila. Alam mo, sana lang talaga magkaroon ng matinong, kasi napag-iwanan na kayo eh. Sa totoo lang ako hindi to biro. I think this is the sign. This is the sign na tama na ang Binay sa Makati. Tama na. Hayaan nyo naman ng iba. Tandaan ninyo, kayo mga taga Makati, makinig kayo. Naunahan na kayo ng Pasig, naunahan na kayo ng Maynila. Ang Maynila at ang Pasig noon, hirap na hirap mawala doon sa mga quote-unquote makapangyarihang nilalang doon sa lugar nila. 'Di ba? Pero dahil lumaban ng katulad ni Vico Soto na ang daming nanira sa kanya, bata pa yan, blah blah blah, pero eventually maganda pala ginawa. 'Di ba? Nabura yung kalaban nila doon na naghahari-harian nun for how many decades sa Pasig. Ganon din sa Maynila. And lo and behold, because of these new faces in politics, nagbago ang lugar nila. Maynila, nagbago. Pasig, nagbago. Makati, pagkakataon nyo na to. Pagkakataon nyo na to na maibalik ang glory sa Makati. Walang biro Napag-iwanan na kayo. Nalipat na kung saan-saan. Nalipat na kung saan-saan ang business district, gimikan ng tao, masayang kainan, mga restaurant, nawala na eh. Kasi nga, alam mo, eto, real talk to totoo ito Pag ang tao, sanay na, yung sabi nga nila, di ba, alam nyo yung sometimes talaga we need sharks in our life. Kailangan yun. Pag ikaw kasi walang kalaban sa industriya, na ginagalawan mo, magiging comfortable ka. And sabi nga nila, comfort destroys usefulness. Alam niyo yung quotation na yun? Comfort destroys usefulness. Pagka komportable ka na, wala ka ng kakumpetensya sa negosyo, diyan ka babagsak. Bakit? Walang pressure eh. Kaya nga every time, kunwari may nakikita ako sa Mocha Girls, meron mga maangat-angat na mga nagsisimulang girl group. Nagre-react yung girls ko eh. Tapos lagi ko sinasabi sa kanila, relax. Kailangan natin yan. Without them, nagiging complacent tayo. Without them, ayaw nating mag-rehearse, ayaw nating magpalit ng lineup. Kasi nga, kailangan yun eh. Tandaan nyo yan. Remember that principle. You need sharks in your life para magbago at magpatuloy ang change at quality. Sa Makati, nawala yan eh. Bakit? Wala silang kalaban eh. Kahit sino lumaban sa aming Binay, panalo eh. Basta Binay, panalo. O ngayon, nawala. Diba? Hindi, walang biro Kaya nga ito Ito, sample lang ito. Alam nyo ba yung thorn in the flesh ni Paul? Si Paul ang isa sa hindi disipulo si Paul kasi, although tinatawag siyang disipulo kasi nakita niya ng personal ang Panginoong Hesus. Kasi pag sinabi mong disciple, nakasama talaga ng Lord. Although, si Paul, nag-appear sa kanya ang Panginoong Hesus. Kaya somehow, kinukonsider siyang disipulo. But among them, si Paul ang isa sa pinaka-influential, very eloquent, magaling magsalita, memorize ang entire Old Testament. Kasi nga teachers of teachers As in, kung pagalingan, scholar siya. Siya ang pinakamagaling among all the disciples. Why? Yung ibang disciples kasi, sila ho ay mga mangingisda. Si Paul hindi. Scholar, magaling. Pero alam mo si Paul, meron siyang thorn in the flesh. Binanggit niya yan sa Bible.
I have thorn in the flesh and I pleaded the Lord to remove this. 3 times daw niya. Hindi natin alam kung ano yun. Okay? Hindi natin alam kung ano yung thorn in the flesh na tinatawag niya. Pero sinabi niya, nanalangin ako sa Diyos, tanggalin tong thorn in the flesh ko. Ang sabi ng Lord, no. Hindi tinanggal ng Lord kung ano yung thorn in the flesh niya. And because of that, he relied on the strength of God. Kaya nagpatuloy at ang laki ng impluwensya ni Paul sa church history. Yun ang istorya nun. Kaya sometimes, mga kababayan, pag meron tayong mga tinatawag na thorn in the flesh, malay mo, yung thorn in the flesh mo, yung asawa mo. Hindi, pwedeng ganun eh. O kaya yung thorn in the flesh mo, yung katrabaho mo. Because of them, nagpupursigi ka tuloy. Diba? Eh, yung sip-sip mong... Kasi minsan may ganyan sa opisina eh, di ba? Yung ikaw yung masipag, porkit maganda siya, mas pinapaboran siya. Alam mo yung ganon? Ikaw yung masipag eh, pero bakit mas gusto siya ng boss mo? Eh kasi mas maganda siya eh. O, di ba? Pero ang tawag dyan, thorn in the flesh. Because of that, magtsatsaga ka, sisipag ka. Ngayon, the character that is built sa'yo, akala mo nalulugi ka kasi maganda yung kaka-coworker mo. Hindi. Yung karakter mo na yan, pag siya nawala dito, saan siya pupulutin? Sugar baby. Ay, kabit. Ay, ikaw, na-build yung karakter mo. Bakit? Kasi nga nagtyaga ka. O, dahil doon, kahit saan ka ilagay ngayon sa society, umaangat ka kasi na-build yung karakter mo. Yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang problema dito sa Makati, wala na silang ganun. Kasi alam nila na, alam mo yun, alam nila na okay na ako, binay kami ang binay. Wala lumalaban sa amin, panis lahat. Eh ngayon, nangangatog na sila. Bakit? Nawalan sila ng botante. Mantakin mo, ang dami nun, 300 yun. Almost, 2 plus, di ba? Yung botante na yun, ilan yun? Ang matitira na lang, yung tinatawag nga nilang, sorry sa term ha, pero ito yung tinatawag ng mga ibang political analyst dyan eh, thinking crowd. Thinking voters. Yun yung natira. Totoo. Yun po yung natira, yung thinking voters ng Makati. Na alam nilang dehado sila, which is lagi silang, pag sa counting, lagi silang natatalo kay Kid Peña. Kaya ngatog na yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, is this a sign of desperation? Kay Mayor Abby Binay? Isipin mo, kayo yun nasa posisyon niya. Birang buhay to. Last term ko na to as mayor, tatakbo na ako congresswoman doon sa lugar na yun. Biglang nawala sa akin. O, sige. Saan ka ngayon? Diba? Saan ka ngayong puposisyon? Nawala ka na dun eh. Nawala na yung tatakbuhan mong distrito. Pag lumipat ako ng distrito, olat nga tatay ko dun eh. Ako pa kaya. That's why, merong pautot na, sigurado ko, eto ha, abangan nyo yan, meron ako nakitang poster na eh. Hindi ko lang ilalabas dito, baka mamaya, isabihin nila fake news eh. Okay? Pero may nakita na akong poster na talagang running for Taguig. Ganon ka-desperate, sabi ko. It's a sign, alam mo yun, it's a sign of desperation, it's a sign of greed. Diba? Ayaw mawala sa power. Bakit ganun? Kawawa naman tayo niya. Isipin mo yun na, mayor ka. Eto na lang. Di ba katawa-tawa kunwari si Isko Moreno, biglang tumakbong mayor ng Valenzuela? Bakit? Hindi. Wala na kasi. Nakakaya naman kay Hani Lacuna eh. Siyempre kasi, tandaan ninyo, mentor, ang dahilan, di ba? Napag-aralan natin yan dito, di ba? Napag-aralan natin yan dito na ang mentor, ang talagang naghubog kay Yorme, walang iba kung hindi yung tatay ni Hani Lacuna. Diba? Yun mismo. So, ngayon na nandiyan si Hani Lacuna, tandaan nyo, may iba pa siyang term. 3 pa yung term niya. Pwede pa siyang tumakbong 3 beses. Ay, 2 beses pa.
So, ibig sabihin, sigurado ko, ang personality ni Isko, magpaparaya yan kay Hani Lacuna. Isang dahilan lang kung bakit yan tatakbong mayor uli ng Maynila. Ako, alam ko yun. Isang dahilan lang. Pero ngayon, ang talagang nakaposisyon dyan, si Hani Lacuna na. Eh, paano kaya kung biglang sabihin ni Isko Moreno, takbo na lang ako ng Caloocan? Anyway, katabi lang naman namin yan. Lipat na lang ako dun. Anong itsura nun? Di ba greed? Porque hindi niya kasi isipin mo, panalo lahat ng ng batang, ano pangalan ng partido nila? Panalo lahat walang natalo dun di ba? So, ibig sabihin, kanila na yung Manila talaga. O, ang tanong ngayon, paano kung gusto niya pang maging, mayor? Maghanap na lang siya ng ibang lugar? Ano tawag mo nun? Greedy. Ay, nako. Try niya mangako na 10K bawat pamilya, gayahin niya si Senator Cayetano. Fernando, magtanong ka sa Taguig. Ayan ang hirap sa'yo, magtanong ka sa Taguig. Siya mag-iiba, hindi magbabago. Kung ayaw nyo, lipat na kayo. Hindi magbabago yun Nagbabalita mula sa frontline. So, ayan So, ayan po yung story dyan sa Makati na yan kung bakit ganyan ang malupit ang dyan. Ayun, Asenso Manileño. For the first time daw mula nung panahon ni Danny Lacuna, yun pala, si late Vice Mayor Danny Lacuna. Noon daw, hindi nila nasisiro yung kalaban. This time, nasiro nila. Nasiro po nila ang Maynila. Ibig sabihin, walang nanalo sa kalaban. Kahit anong paninira nung yung benta-benta ng Divisoria. Akala siguro nung makakaporma siya, Yung nagpautot nun yung kalaban nila na mayor na dumikit pa kay Marcos. Akala nila benta Divisoria. Zero yung kalaban, mantakin mo, wala ni isa nanalo sa kanila. Panis. Diba? Abi, takbo ka na lang barangay chairman. Ayun. Takbo ka na lang mayor ng barangay Kagawad, ganun. Barangay chairman. Ito ba? Ano rin naman natin to? Ito. Maganda to kasi ang pogi dito, ang pogi ng mga congressman dito. Ipinakandado ng Bureau of Customs ang 3 bodega sa Bulacan na naging pinakandado daw ng Bureau of Customs. Kumano ng mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng bigas. 3 buwan na raw nakaimbak ang ilang bigas na kung ibinente, makakapagpababa umano ng presyo ayon sa isang kongresista. Modus din umano ng bodega na irebag ang mga bigas para palabasing lokal. Nakatutok si June Veneracion. Sa harap ng sumisipang presyo at kakulangan ng supply, 3 bodega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang mga lider ng Kongreso. Higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso ang nakita sa mga bodega. You have to check also kung yung mga importations pa nila tama. May nag-hoard ba? Meron bang nag-smuggle? Initially po, ang natanggap po kasi natin impormasyon meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa Intercity. May mga sako ng bigas na 3 buwan nang nasa bodega na ayon sa House Speaker. Oh! Yan na ba ngayon ang Custom Commissioner? Si Kuya halatang may plano. Hindi mo trabaho yan Speaker Romualdez, hindi mo trabaho yan. Trabaho ng customs yan. Ang trabaho mo, ipaliwanag mo yung balita na isinangkot ka. Yun ang trabaho mo, ipaliwanag yun. Hindi, totoo naman, di ba? Yun ang trabaho mo, Mr. Speaker. Yung ipaliwanag, yung kinasangkutan mo
na balita doon sa ibang bansa na di umano ikaw daw ay tumanggap. Di umano ha, allegedly, according to the news ng Japan Times at saka nung isa pang news na isinama ka daw doon sa kaso. Binanggit ka daw doon na di umano ikaw day tumanggap ng heavy luggage. Yan ang trabaho mo, ipaliwanag yon. Hindi yan ang trabaho mo maging Marojas 2.0. Sige ka mamaya, gawan ka ng sayaw na in the head, jig-jig. Jig-jig. Baka ganunan ka ng sayawan yan. Nakita niyo yung original nun? Yung kay Marian Rivera na jig-jig, ganon? Nakita niyo yun? Ang original nun, si Marojas. Gumaganon-ganon siya. Jig-jig. Ngayon, ikaw naman. Grabe ka naman, speaker. Ano mang ginagawa mo dyan? According to Bloomberg and Japan Times. Mistulang hoarding. Kung ibubuhos lang daw ang supply sa merkado, malaking tulong ito para hindi sumipa ang presyo. Kasi alatang tatakbong senador to, no? Si Erwin Tulfo, alam na natin yan, matik yan. Ako, sigurado ako tatakbong senator yon, si Erwin Tulfo. Kaya nandyan yan. Alam natin yan. Pero ito, sigurado ako tatakbo itong senador. Pero sigurado ako matatalo rin to. Unless, tanong natin kay Glenn Chong kung paano to mananalo. Diba? Isipin mo, grabe, no? State visit, nandun siya. Sa raid ng customs, nandun siya. Alam mo, mas madalas pa na natin makita to kaysa yung presidente natin, no? Ikaw na ang pumalit na presidente. Mas madalas ka pa namin makita, eh. Hindi, sa bagay, sabi nga di ba? Publicity yan kailangan. Good or bad publicity is publicity. Di ba? Ay, grabe. Pati interview andun siya. Ay, alam mo, Garski, alam ko yung style na yan Ay. Yung pag ini-interview si Marcos, tas nakadikit lagi si, para sa video kita siya. Kasi may subconscious tayo pag narinig si Romualdez. Alam mo naman mga Pilipino, yung awareness. Ang binubuhay kasi ngayon, tandaan ninyo, dalawa yan pagdating sa survey. Okay? Awareness at saka yung ikaw ba ay iboboto o hindi. Pagdating sa awareness, sa totoo lang, ngayon, si Erwin Tulfo na, kaya nga ako siya nagna-number 1 kasi awareness Everyone knows Tulfo brand. Okay? Awareness yun. Okay? Darating ang panahon, eventually people will decide. Ikaw ba ay karapat-dapat maging senador? Yan ang tinatawag na kung boboto ka ng tao. Ngayon, ang wino-workout lahat ng mga nagpaplanong maging senador sa 2025. Lahat yan ang wino-workout nila awareness. Okay? So lahat yan magsisimula ng pumapel sa media. Yung pupunta ng palengke, pupunta ng raid ng customs, didikit sa Pangulo. Kahit hindi ka naman baka kasi sabihin nung iba, bakit si Senator Bongo lagi rin nakadikit kay PRRD? Si Senator Bongo mula noon, alam naman natin dakilang alalay ni Pangulong Duterte yun. Mayor pa lang siya, kahit nga tingnan mo yung mga picture niya dati. Matatawa ka kasi alam mo yung, di ba may nakikita tayo minsan sa TikTok yung mga bata pa, tapos yung itsura ng picture nila, ganon. Tas gagayahin nila pagtanda. Di ba? Si Bongo tsaka si PRRD, hindi nila kayangan gayahin. Kung nung itsura nila nung mayor si Pangulong Duterte, na nakadasa likod si Bongo, pati nung presidente siya, ganon na itsura. Hindi nagbago. Yun yung yun yung sinasabi na hindi na consistent si Senator Bongo. Eto kasi, nakita nyo bang nakadikit kay Marcos to noon? Ang alam ko nakadikit lagi kay Marcos noon si Rodriguez. Hindi ito.
Di ba? Ito, dumikit na lang nung naging presidente na si Marcos eh. Di ba? So halatang wino-work out nito ang kanyang awareness. Awareness sa bigas. Kaya lang, sa totoo lang, ito makinig kayo. Sa totoo lang, mukhang hindi napayuhan ng tama ito. Alam mo kung bakit? Bakit din napayuhan ng tama ito? Kasi sa lahat naman nandidikitan niya yung bigas pa. Bigas nga ang pinakapalpak na ginawa ng gobyerno nito eh. Maraming palpak, pero yun ang pinakapalpak. Di ba? Meron tuloy nagre-reklamo dyan. Sabi nung isa, 2,000 nanonood, 500 lang ang nagla-likes. Kasi minsan po, sa cellphone, hindi nila talaga hindi na minsan kagawian na nagla-like. Huwag nyo naman pong kinagagalitan. Yung iba dyan, nagagalit tuloy. Kasi daw kayo nakikinood, di kayo nagla-like. Wala namang bayad daw yung like, di kayo nagla-like. Pwede ba i-posing muna natin ng 10 seconds, tapos mag-like muna kayo? Sige na, baka para hindi magalit yung iba dyan. Nagagalit yung iba eh. Dali, nagbabasa muna tayo. Sige na, mag-like na. Nagagalit yung iba eh. Go! 5, 4, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 1. Okay na. Go. Tuloy. Pag yung budo mo, pag in-hoard mo, tumataas. Greed yan eh. Di ba gusto mo kumita? Di ba? Maghantay ka ng konti. Uy, mas malaking kita. Hindi, ibaba mo na. Talino? Pang presidente, di ba? Yung sagutan niya. Jig-jig. Jig-jig. Ang birang buhay, Ireo. Lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigas ay inililipat sa mga sako ng mga local producer na posible umanong modus para ilusot sa merkado ang mga smuggled na bigas o palabasing lokal na bigas. Mas mahal daw po ng konti ang lokal kasi mas tinatangkilik dahil mas masarap daw po, mas may lasa. Grabe, alam mo, ito ang pinaka-weird, Isipin mo, naghihirap tayo sa bigas. Tapos, biglang merong 500 million worth ng bigas na natagpuan, nakatago. I mean, sige, kudos sa BOC, sa customs, dahil na-discover nila yan. Pero, sino nag-tip sa inyo? Bakit di natin, hoarding na ang tawag dyan eh. Mantakin mo. Nagkukulang tayo sa bigas, kaya nga mag-i-import tayo. Tapos may 500 million na bigas, worth na bigas. Abay, pambihirang buhay yan. Hindi, alam mo, ewan ko nga eh. Sa totoo lang, dapat nga tinitingnan kung papasok na ito sa economic sabotage. Mantakin mo 500 million na katago Diba? Sabi nung iba tuloy, fall guy lang yan. Actually, nakakatakot niyan dito. May makukulong ba dito? 500 million yan tinago May makukulong ba dito? O baka naman heavy luggage. At mas maganda po ang kanilang kita. Ipinadlock nga ang mga bodega. Ano'y namin yung padlock, sir? Kailangan natin yung bigas. Ba't yung papadlock? Pakakain natin sa daga. Baka ipe-press-con lang yan. Baka ipe-press-con lang. Tapos bukas, Di, kasi nga, di ba, ang alam ko kasi kailangan natin ng bigas. Kaya nga tayo mag-i-import. Tapos may ganyan. Okay? Ipapadlock lang natin. Bakit hindi natin kunin na, ewan ko siyempre, hindi naman natin kabisado yung batas tungkol dyan, pero sana naman hindi lang ipadlock yan.
ipamahagi talaga, gamitin talaga natin. Habang binigyan ang mga may-ari ng 15 araw para magsumite ng mga dokumento. Yun, binigyan. Baka siguro nga, bibigyan muna. O, baka yun ang batas. Hindi ako sure di ba? Inaamin ko naman sa inyo, hindi natin alam yung batas dyan. Baka bibigyan sila ng batas, ng pagkakataon muna magbigay ng dokumento. Okay? So, ngayon, nakapadlock. Okay, padlock, sabi nila. Padlock muna namin yan, ha? Kasi, dami yan, ha? Hoarding yan. Kailangan nyo muna kumuha ng dokumento. Sabi ng may-ari, paano ba kumuha ng dokumento? Sandali. Dokumento ba pag-usapan natin? Doon tayo sa opisina. Sa opisina? Sa Congress. Dokumento lang pala kapalit, Brad, eh. Dokumento lang pala kapalit. So, pag okay na dokumento, okay na. Wala nang problema uli. O, di kukuha lang ng dokumento yan. Isang tawag lang yan. Sabi nga ni Cutie, Patoli, sabi niya, isang tawag lang yan. Isang tawag ka lang. Tsaka isang heavy luggage lang yan. Tapos na usapan dyan. ang ano, no? Ako kasi parang sa akin ganito, inuna yung news eh. Di ba? Sana bago ibinalita, kasi pwede namang walang kasama. Sa totoo lang, tinawagan lang yung media. Oh, meron kaming raid, sama kayo ha. Oh, may raid kami, sama kayo. Oh. Pero, anong tawag mo dyan? Accomplishment yan? Hindi. Pwede pa nilang makuha, pwede pang mabawi nung may-ari yan sa pamamagitan ng pag-aayos ng dokumento. Ang tanong, kanino aayusin yung dokumento? Sa customs. Kanino? Sinong backer ang kakausapin para maayos yung dokumento? Dapat, kung talagang gusto ninyo na merong resulta yung ginawa ninyong raid, sana, tsaka na lang nyo muna sinama yung media. Tinapos nyo na lang muna yung kung ano man yung mangyayari. Oh, after how many days? Oh, ito. Wala pa lang dokumento talaga. Hindi sila nakapag-produce ng dokumento. Oh, ito. Kukunin na ng gobyerno. Yun. Accomplishment yun. Ito, ang dating, accomplishment, pero wala pa tayo makukuha. Anong tawag dito? Hindi, totoo. Anong tawag nyo dito? Press release. Publicity. Nino? O, sino yung politikong sumama? Anong tawag dyan? Tambalas Lost Show. Diba? Tambalas Lost Show. Pakitang tao, patay tayo dyan. Sana inantay nyo muna talaga makuha ng gobyerno yan. Tapos may pamahagi sa mga kadiwa, may pamahagi sa ating mga kababayan. Tsaka na natin inireport, inuna natin yung PR eh. Press release ka agad eh. Para lang may ma-report, may masabing may ginagawa sila. Correct. O, di ba? Magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang mga imbak na bigas. Kompleto naman po kami sa papel. Wala po kami tinatago. Lahat po yan may permit. Lahat po yan may permit. Kompleto daw sila ng papel. So, bakit inilabas yan sa media? Hindi, alam mo, possible yan. Baka meron talaga silang permit. Pero para lang masabing, meron kaming nakita dito, Bureau of Customs, tawagin ng media, tawagin si speaker. Oy! Sasabihin naman ni Ma'am Shi, good job ka, Customs, ha? Tinawagan mo si speaker. Alam mo naman, kailangan natin ng publicity.
For content purpose daw, boss. Oo nga, baka nga prank lang yan eh. Di ba? Kawawa naman tayo. Yang mga yan, legal naman yan. Siyempre, nagulat kami. Dahil hindi namin alam ba't kami hinanapan, hindi naman kami importer. Kami middleman lang naman kami. Bukod sa tatlo... Nagulat si ate, sandali, may papel kami ah. Ba't bigla kami nasa news na ngayon? Hindi, alam mo, nakakaawa minsan, sa totoo lang, kasi ang lakas ng loob ng mga babae na lumabas eh. Sabi ng management, sandali, may papel kami. Bakit bigla kami napunta dito? Bakit bigla kaming na-news? Di naman kami importer, middleman lang kami, bumili kami ng bigas, may papel kami, tapos bigla kami nasa news. Yari, biglang nasa news. Anak ng wewe, oh. Kawawa naman si ate, oh. Di ba? Ang bodega na ininspeksyon ngayong araw dito sa Bulacan. Meron pa raw 20 bodega sa Metro. Sabi nito isa, baka naman set up sila. Actually, baka set up. Alam mo yung ano, kaya nga sabi ko nakakatawa talaga itong gobyerno natin nato. No? Baka mamaya, ang totoong baka, okay? Kasi sinasabi ni ate, may dokumento naman daw siya. Kumpleto naman sila. Oh. So ano yung punta-punta ng custom dyan? Baka mamaya nag-usap-usap sila eh. Sabi lang siguro nila, oh, ilan ba bigas mo dyan? Madami kaming bigas dito. Punta na kayo dito. O punta kayo dito, kunwari may raid. Tama nyo si Tambaloslos. Oh, ganyan. Tapos pagpunta nila doon, oh, okay, video tayo. Oh, okay, oh, kunwari papasara namin kayo ha. Pag alis ng video, tanggalin nyo na lang. Hindi naman kayo malalaman eh. May nakita ba kayong kumpanya ko ano sila? Wala nga sinabi. So, hindi sila nasira. Parang, okay na, set up na natin. Kunwari, meron tayong raid na ganap. Diba? Anak naman ng webe itong gobyerno natin nato. Ang lupit. Hindi, may content. Parang ano yan eh, parang prank ng mga ano eh, yung mga peking prank na ginagawa ng mga vlogger. Lourdes Bilabiray, salamat po. Sabi, bagong script ang title, huli pero di kulong. Actually, yan talaga ang punto dito, Garski. At the end of the day, trabaho ba ng speaker ang maghanap ng bigas? Kaya nga, alam mo, kaya napag-iisipan tuloy ng tao, di ba? Kaya tuloy napag-iisipan ng tao na ito ay publicity lang. Kasi una-una, hindi naman trabaho ng mga congressman pumunta at maghanap ng bigas. Di ba? Hindi naman nila trabaho, bakit nandun sila? So it's obvious publicity ang dating tuloy sa tao. Ay nako, pambihirang buhay ito. Oo. Manila at Central Luzon ang sunod na target ng Bureau of Customs. Dahil base sa intelligence information ng ahensya, nagtatago ang mga ito ng libu-libong sako ng smuggled na bigas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama Grabe. nyo kami. Ay nako. Anyway, ito ba? Ito. Medyo maganda-ganda naman tayo ng news ha. Posibleng samahan ng mas marami at mas malalaking barko ang mga susunod na resupply mission sa West Philippine Sea, ayon sa Philippine Coast Guard. Panahon na rin daw na magtayo ng permanenteng istruktura sa Ayungin, ayon naman yan sa National Task Force on the West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi raw dapat pakakambante ang Philippine Coast Guard at Armed Forces sa matagumpay na paghatid ng supply at sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong 22 ng Agosto. Itong small victory natin na we can say we were successful in carrying out the resupply operation this time. It doesn't mean na sa mga succeeding resupply operations natin, we're going to
be more relaxed. We're still going to be vigilant. Kahit nalusutan ng 2 resupply ships ng Pilipinas, ang Coast Guard ng China hindi raw masabi kung ano ang kanilang gagawin sa susunod na Grabe yan, napanood ko yan isang araw, nakipagpatintero talaga tayo. Talagang hinaharangan tayo ng mga Chinese na barko. Buti na lang magaling din tong PCG natin kasi nalusutan nila eh. Hindi ko alam kung paano nila nalusutan, pero nalusutan nila at nakapagdala sila ng supplies. Kataon, kaya posibleng magpadala ng mas marami at malalaking barko ang Coast Guard sa hinaharap. Lalo't malaking hamon pa rin ang paghatid ng construction materials para ayusin ang tila na bubulok ng Sierra Madre na nagsisilbing tirahan ng mga sundalong bantay sa Ayungin Shoal. Dati ng giit ng China, dapat tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin at nagbabalang haharangin nila ang pagdala doon ng anumang large-scale building materials. Sa kabila niyan, sabi ng National Task Force on the West Philippine Sea, panahon na raw magtayo ng permanenteng estruktura sa Bahura para magamit ang yamang dagat at langis na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We have an obligation to be there. We hold the sovereign rights over the area. No other country can set up permanent structures, tayo lang. Because pag sinabi mong sovereign rights, you can exploit the natural resources. How can you do so if you don't have permanent structures? Nilinaw din ni Malaya na kahit may nakitang US surveillance aircraft sa Ayungin noong August 22, walang papel ang US o ibang bansa sa resupply mission. Maybe the United States is conducting reconnaissance, trying to find out kung ano nangyayari, precisely because we are a mutual defense treaty ally. To say na this was a mission that was done with the support of the US, I think would be a mischaracterization. This is a purely Philippine resupply mission. Samantala, pinag-aaralan na ng Solicitor General's Office ang mga legal at diplomatikong hakbang kaugnay ng panghaharang ng China. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng pagdulog ng hinaing ng Pilipinas sa United Nations General Assembly. Para sa GMA Integrated. Ayun ako natutuwa ako kasi ako sana gusto ko yung pinaplano nila na eventually magtayo na tayo ng sarili nating doon. Hindi ko nga alam kung kasi tama rin naman 'di ba yung ewan ko kung naalala niyo na pag-usapan namin ito noong kay Lahidarian, kay Richard Edaran tsaka nung kay Mark doon sa programa nila. Tama yung ginawa ni Pangulong Duterte. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi muna tayo dumiskarte masyado. Okay? Ang ginawa niya, binola-bola muna niya yung China, tapos nagpalakas muna ng gamit. Kasi tandaan niyo that's a decades of palpak na mga gamit. Sira, yung sinasabing mga modernization ng mga nakarang administrasyon, palpak. Diba, kinikwento ko nga sa inyo, istorya yan ng mga sundalo natin noon. Walang sariling baril. Minsan talagang hiraman pa sila, ganun katindi. At nung panahon ni PRRD, nakita niya yan Actually, pinaliwanag niya nga yan Pinaliwanag niya yan at sinabi niya na kailangan nating mag-modernize at umorder tayo. Kita nyo, nagdatingan nung panahon ni PRRD. Pero at that time, friends pa sila ng China. No? Binobola-bola pa. Ika nga, alam mo, sabi nga level by level yan Kunwari meron kang, lalo na geopolitics, may kalabang ka, hindi ka muna magsasalita, bibitaw ng palupit, di ba? Hindi ka muna mang-aaway kung alam mong wala ka pang ipang-aaway. So, ganun ang ginawa ni PRRD. Si PRRD, matalino yan di ba? Magaling yan. Sa geopolitics talagang pinalakas niya tayo. Nung lumakas na tayo, eto na yung panahon. Di ba? Ito na yung panahon na kung saan meron na tayong mga sariling gamit natin kahit papaano maaayos na, nagdatingan na yung mga dapat nagdatingan. It's about time na tayo ay magtayo na ng structure dyan sa Ayungin Shoal na yan. Dapat magkaroon na tayo ng permanente. Kasi tandaan ninyo, tayo naniniwala sa desisyon yan na atin yung lugar na yan. So kung sa atin yan, actually, alam nyo, isa sa mga nag-suggest nung una dyan, si Senator Robin Padilla. Isa ho yan sa sinuggest ni Senator Robin Padilla na magtayo ng papuntahan ng mga tao, magkaroon tayo ng sariling milisya natin, yung talagang
ibig sabihin, angkinin na natin, puntahan na natin. Diba? Kasi, imposibleng girahin pa tayo kunwari na andun na yung mga tao. Okay? Kasi, definitely, medyo sobrang ang ingay nun pag binomba tayo doon, di ba? Sobrang mag-iingay sa buong mundo yun. Yun ang sinasabi noon pa ni Senator Robin Padilla. Kasi siya nga mismo, pinuntahan niya yung lugar na yan. Pag yan, nagkaroon na ng mga sarili nating structure atin na, ewan ko na lang kung ano pa ang gagawin ng China. Pero, tama rin, hindi pa nung panahon ni PRRD dahil tayo nagpalakas nung panahon ni PRRD. Ngayon, malakas na tayo, may sarili na tayong mga barkong malalaki. Dati kasi mga barko natin talagang bubulok-bulok eh. Pero nagkaroon tayo nung panahon ni PRRD na dagdagan yan eh. Ngayon, pwede na ho tayong medyo dumiskarte dyan. Ako, yun ang gusto ko mangyari. Wag sabihin, wag nating labanan. Alam mo yun, wag naman natin silang makipag-away. Di pa, patayan tayo, barilan tayo, bombahan tayo ng tubig. Hindi ganun. We tawag doon, parang ina-assert na natin yung karapatan natin by going there, by living there. Diba? Meron tayong sariling mga na doon. Patirahin nyo dyan si Ontiveros. O di kaya, anuhin nyo dyan, ilagay nyo dyan yung Malacanang. Di, better, alam mo ko walang biro. Gawin uli yung yung PBB. Alam mo yun, yung bahay ni Kuya? Pero instead na bahay ni Kuya, island ni Kuya, nandun yung mga aspiring na artistang gusto sumikat. Kasama nila doon yung mga vlogger, di ba? Hindi, alam mo, walang biro to. Isipin mo, kuwara, ilalagay lahat ng mga vlogger doon. Lahat yan, may content kayo. Di pag ginera kayo dyan, may content kayo. Lalo na yung mga hindi totoo, yung mga mga ganid sa content kahit kung ano ginagawa. Nakalaya na ba yung si Tokmol? Ay, si Tokmol ba yung pangalan nun? Toko. Banat bay, nakasama mo yan, na-meet mo na yan, inaano mo pa. Hindi, ilagay nyo doon si Tokomi. Ilagay nyo doon si Tokomi, ilagay nyo yung mga team papansin. Tsaka yung mga sila Tolato, ilagay nyo dyan. Di ba? Sino pa? Alam mo, magandang ilagay dyan. Para talagang, si Rendon, ilagay nyo dyan. Isa pa. Si Pura, ilagay nyo dyan. Si Pura, ilagay nyo dyan. Tingnan ko lang. Si Rosmar, ilagay nyo dyan. Sipin mo kung sama-sama sila dyan, no? Diba? Tapos may content sila. Sa tingin nyo, gegerahin pa sila ng China doon? Hindi na. Totoo, walang biro. Tapos isama mo na rin si Atty. Kabobo dyan. Pag sinama mo si Atty. Kabobo dyan, magbablog yun araw-araw. Kasalanan ni Tulpo, kaya tayo naagaw ang island na to. Si Aura, isasama nyo dyan? Baka mamaya paghubarin yung mga lalaking dyan. Mga sundalo natin. Ganun-ganun yan. Ilabas mo na. Ayun, si Mayor Abby ang gawin ninyong mayor. Aangkinin niya yan. Akin to. Akin tong island na to. Siya na maging mayor. Hindi, ito seryoso to. Baka kala nyo niloloko ko kayo. Isipin mo lahat ng mga pasikat nandun sa lugar na yon. Hindi na makakapunta China dyan. Baka mairita pa nga yung China eh. Sabihin, ano ba ito mga ito? Puro pasikat. Antakin mo. May dadaan lang Chinese ship. Binibidyo na sila lahat, oh. Dito po tayo sa Chinese ship. Tama, mali.
Oh. Sigurado yun. Sigurado ko ang mangyayari doon talagang sobrang publicity meron nun. Nasa social media lagi. Hindi na natin kailangan magbantay. Siya na lang bahala magbantay. O, di ba? O, ay, nako. Sana ganun na lang ang gawin dyan na matapos na yung problema na yan. Anyway, ito pa. Naku, grabe ito ha. Nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema kaugnay ng pagkaka-cite in contempt kay Cagayan Governor Manuel Mamba sa Kamara. Kinatigan ng SCN Bank ang hiling ni Mamba na isyuhan ng DRO ang nilabas na contempt at detention order laban sa kanya. Nag-ugat ang huli sa hindi pagdalo ni Mamba sa mga pagdinig sa Kamara. Bukod sa TRO, inihiling din ni Mamba na ideklarang null at unconstitutional ang contempt order laban sa kanya. Matatanda ang ilang beses na inimbatahan si Mamba ng House, Suffrage at Public Accounts Committees para sagutin ang mga tanong patungkol sa mga umunoy illegal na gastos ng Kapitolyo ng Cagayan noong 2022 election campaign. Alam mo, kawawa naman ito si Mamba kasi kinontra niya yung gobyerno. Ayan. Di ba kaaway nga ni Enrile to? So lagi daw siya pinatatawag sa Congress. Ayaw sumipot, di ba? Kasi nga. Tapos eto, buti na lang nagkaroon ng TRO. Nagbigay ng TRO ang Supreme Court sa pagka-cite in contempt. Kasi kino-contempt siya ng Kamara Etong si Cagayan alam naman natin. Pag sinabi mo kasing Kamara, so far ngayon karamihan diyan puro sip-sip kung anong utos ng kataas-taasang Speaker Romualdez at ni Marcos, kailangan sunod. Sunod lahat dyan, di ba? Gusto mayari budget nyo. Mga project nyo, wala na kayong flood control project. Kaya lahat ng sabihin ng Kamara, alam naman natin na pabor yan sa administrasyon nato. Kinontra ni Mamba itong paglagay-lagay ng EDCA, di ba? Sa kanilang lugar, kinokontra niya. Nagalit, pati si Enrile, di ba, nagsalita. Naalala ko tuloy yung nagsabi dito. Pagkatapos ni Bantag at saka ni Tebes, isusunod niya si Mamba. Ayun na. Pinagkakadiskita na yan ng Congress. Buti na nga lang, hindi congressman niya si Mamba. Kung hindi, nasibak na rin yan. Terorista na rin ngayon yan. Wala Ngayon ang pagkakataon na talagang politika is simple lang pero rock. Ano ibig sabihin ng simple lang pero rock? Ngayon yung talagang matindi. Pag ikaw nakalaban ng administrasyon ngayon, maraming paraan para ikaw ay magipit. Maraming paraan para ikaw ay mailagay sa alanganing sitwasyon para mapasunod ka nila. Ika nga. Di ba? Para kang nilalagyan sa aso yung leash, di ba? Ginaganon ka para sumunod ka. Pag hindi ka sumunod, wala kang treat. Ganun. Di ba? Totoo, ganyan nangyayari. Ganun nangyari kay Bantag, ganyan nangyari kay Tebes. Ito na ngayon, kasunod. Kung ano-ano ng kasong... Ang dami ng kasong kinakaso dito kay Mamba Antayin nyo, tingnan nyo. May susunod dyan. Sino? Hulaan nyo ko sino. Hulaan nyo. Ako, sigurado ako. Susunod yun. Pag hindi na nahimik yun, pag dumire-diretso ng daldal yun, sigurado ako isusunod yun. Sino yun? Hulaan nyo. Kung may makahula, merong kiss. Tingnan natin kung may makahula Ayun, si Magalong. Here's my kiss. Oo, si Magalong ang kasunod dyan, sigurado. Dahil, buti nga ngayon, medyo tumatahimik-tahimik si Magalong, hindi masyadong nag-iingay, kaya hindi siya masyadong, kita mo, ang bilis kaagad siyang akusahan ng kung ano-ano, nung nagsalita si Magalong, di ba? Ay nako. Anyway, I really hope something wag naman sanang kawawain ito si Governor Mamba. Di ba? Wag naman po sana. Tapos baka isunod pa itong si Magalong. Sana wag naman po, ha? O ito pa. Panoorin niyo to. Maraming magagalit naman dito.
Inusisa ng ilang senador ang estado ng ilang proyekto ng National Irrigation Administration. Komento ng isang senador, marami raw proyekto ang NIA na di tapos o nasira at di pa naayos. Kapansin-pansin din umanong substandard ang pagkakagawa. Paliwanag naman ng NIA, maliit lang ang kanilang pondo bilang Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC. Pag-amin pa ni NIA Acting Administrator Eduardo Guillen, may katiwalian sa ahensya pero sinosolusyonan na raw niya ito. Alam mo, samahan nyo kaming sa ibang nagagalit na naman si Tulpo diyan eh. So wala, sandali. Ano nga natin. Ito, hindi ko na, ito pala yung dapat. And you agree may corruption? Ayan. Gagalit na naman si Tulpo diyan. Sigurado ako, may magagalit na namang abobobo dyan. Sigurado. Ayan, pasok. No, huwag niyo po isama yung ibang organisasyon. Huwag niyo po isama. Nananahimik po yung ibang organisasyon. I'm just talking about NAIA. No, let's accept it. NIA. Not NIA. Excuse me. Just NIA. Huwag niyo isama lahat. You agree na meron pong... Kasi the only time na you can solve Nulusita Mones, salamat corruption po. problem in your agency that you handle is to accept. Shout out to my hubby Milwani and daughter Mario Lay who are watching right now from Surrey, British Columbia, Canada. Hello po sa inyo. Accept that there is corruption. Kasi if you don't accept that there is corruption, how can you solve that corruption problem? Denial is not the right answer to solve any problem. So now, you agree that there's rampant corruption in NIA, kaya nga nandiyan ka at susolbin mo. Sir, tanggalin ko muna yung rampant. Agree na meron pong lapses and... No, don't use the word lapses. No, lapses is different from corruption. Lapses is napabaya. Kasi naalala ninyo, di ba, NIA? Ito yung sinasabi noon ni Yusek Benny Antiporda na inuunti-unti niyang binubuking yung korupsyon doon. Siya pa natanggal. Di ba? Kung sino pa yung naglalabas ng korupsyon sa NIA noon, natanggal. Okay? Isipin nyo to ngayon, inaamin na meron talagang korupsyon. Kung sana ni-retain si Yusek Benny, malamang natanggal niya yung korupsyon dyan. Diba? O ngayon, tuloy-tuloy ang korupsyon. Simple. Hindi sinasadya, nagkamali, and I'm sorry is good enough. Pero pag sinabi ko corruption, dapat may makasuhan. That's apples and oranges. Lapses and corruptions are two different worlds. Sir, kaya nandito po kasi tayo, yung sir, lapses, sugarcoat mo yung corruption Don't sugarcoat. Come on, how can you solve a problem if you don't accept that there's a problem? You're in denial, Mr. Guillen. And I understand. Pero dapat kung talagang gusto mo masolve itong problema, aminin mo na may korupsyon at sama-sama tayong lahat, atakihin natin itong problema head-on para masolve yung problema. And then, kasuhan ang dapat ng kasuhan. Heads must roll. Naku po, Senator Tulfo. Ang nakasuhan pa yung nagtanggal ng korupsyon. Sana nga kung ang kaso sa kanya tungkol sa korupsyon hindi yung natanggal. Ang kaso sa kanya kasi pinagalitan niya, pinahiya niya yung mga incompetent na empleyado. Kaya siya natanggal. Pero yung kinasuhan niya na korap, ayun, masaya pa rin. Di ba? Yes, Mr. Chair. Naniniwala po ako there is always a room for improvement. Kaya po, again, nakita nyo naman kanina. So you admit that there's corruption, right? So if there's corruption, we must solve it. So you admit that there's corruption. Yes, po. Kaya po, inaayos po natin yung sistema para po ma-plug lahat yung... Huwag yung lapses. Gagamitan mo ako ng salitang lapses, yung sugarcoat mo medyo pa. Ayaw tapos gagamitin pa ibang organisasyon. Of course, may mga katiwalian sa gobyerno natin, left and right. Pero I was just asking about NIA, what mo isama yung organisasyon? Ikaw yung tinatanong ko. So, merong korupsyon sa NIA, ina-admit mo na. At kaya nandiyan ka, susolvin mo at tutulong ka. You're not gonna be a part of the problem, but you're gonna be part of the solution. Yes, po. Okay. Tutulong po tayo. Yan ang magandang commitment. Then kung ganon, now we're talking. Kasi kung magpadili-dali ka at papasikot-sikot ka, then magbabanggaan tayo hanggang sa matapos ng hearing, hanggang sa kung kailan tayo makakarating. At least maganda, Mr. Chair, in-admit niya. Yun kasing gusto ko Ayaw kasing palalabasin niya na walang problema, lapses lang,
unacceptable. It's unacceptable on my terms. Yun. So, malinaw yun, ha? So, syempre, meron na naman masasabi iba dyan. So, ano na-solve mo? Ang punto nga, that is the start of fixing a problem. The start in fixing a problem is to recognize that there is a problem. If you're not going to recognize that there's a problem, how can you fix it? Eh, ang ginagawa nga paulit-ulit ng ibang mga ahensya ng gobyerno, instead na hinaharap yung problema, nagpapalusot o di kaya nagtuturo. Yun ang laging problema. Diba? Bakit to? Pag bagong administrasyon, anong sasabihin yan? Kasalanan nung nakaraan eh. Mga korap yung nakaraan eh. Ayaw ni Tulfo noon. Ang sinasabi niya, ikaw na nakaupo dyan. Tanong, may corruption ba? Meron. Hindi yung lapses. Kasi pag sinabi mong lapses, parang nagkulang eh. O parang meron lang mali. Iba yung corruption. When you say corruption, sinadya. And when you say rampant, ibig sabihin matinding corruption. Yun yung pinaamin muna. Importante na aminin mo na merong korupsyong nagaganap ngayon. Tapos, solusyonan mo na. Ayusin mo. Para sa susunod na budget hearing, tatanungin kayo uli ni Tulfo, anong mga hakbang na ginawa mo dahil nung lakaraan, sinabi mo na merong korupsyon. Ano yung ginawa mo ngayon? Diba? Syempre, ang sasabihin na naman yan, nung attorney kabobo na yun, sasabihin na naman niya, ano? Nasolve mo ba? Justice system mo. May nasolve ka ba dyan? Wala ka naman nasolve. May batas ka ba nagawa? Hindi ho yan batas eh. Hearing po yan eh. Ang alam ko nga, budget hearing yan eh. Ewan ko, correct me if I'm wrong ha. Wag sana tayo kasi alam mo, pinaiikot kasi kayo ni attorney kabobo eh. Ginagawa kayong bobo. Sabi nito, sagutin natin to. Terashita Kauri, salamat po. Thank you very much. Sabi dito wag niyong baburahin to kasi maayos yung tanong niya. Bakit idol? Palagi sinasabi ni Tulfo na alam ko yan pero hindi naman niya nasusolusyonan. Hehehehe. Nagtatanong lang po. Sinasabi niyang alam niya yan kasi galing siya doon sa media. Tanda natin, saan siya nanggaling? Rapi Tulfo in action, media, mga nagsusumbong sa kanya, alam niya yan. Okay. Bakit hindi niya nasusolusyonan? Hindi po siya nasa executive branch. Tandaan ho natin, 3 ang branches ng ating gobyerno. Okay? Para masolusyonan ng isang bagay, isang problema, diyan, ano ho ba ang problema? Nasaan ho ba? Tanungin ko kayo. Para alam nyo ho, nasaan ho ba ang problema? Nasa executive, legislative, o sa judiciary? At that particular problem, NIA, saan ho ba ang NIA? Di ba po, ang NIA ay nasa executive. Ang NIA po ay wala sa ilalim ng mga kongresista, senator, na tinatawag nating legislatibo. So, ano ang merong power na legislative na maaari lamang po nilang gawin? Okay? Na hindi naman po nila pwedeng ipakulong. Hindi ho nila pwedeng sabihin, kulong ka na, sibak ka. Hindi ho. Bakit? Ang nag-appoint po dyan yung presidente at ang presidente lang may kapangyarihan magsibak doon. Ano ang pwedeng gawin ng isang mambabatas? Number 1, pwede siyang gumawa ng batas that would help. Pwede rin siya mag-amend ng batas that would help that corruption in that part. Ano pa ang pwede niyang gawin? Through hearing. Pwede niyang bookingin through hearing para ma-pressure yung nasa executive branch. Through hearing. Okay? Although, tinatawag yan in aid of legislation para pwedeng makakuha ng idea para gumawa ng batas, pero isa rin ang ginagawang motibo ng hearing para bookingin. Para pag na-booking, mape-pressure ang executive branch na ayusin. Pangatlo, na maaaring gawin din ng legislative branch, particular ang senators,
pwede nilang mang-ipit pagdating sa budget. If you're not doing your best, pwede kang ipitin, pwede kang kung ano-anuhin. Yun ang ginagawa. And I think this part is budget. Kasi ito yung inaayos na yung budget ng mga ahensya ng gobyerno. So tinitingnan kung talaga bang nagagamit yung budget ng mga agency na nasa ilalim ng executive branch. Naintindihan natin. So yun ang kanilang trabaho. Pwede nilang gawin yun. Kaya nga tinitingnan, Ian Nabi, maraming salamat po And yung lasinggerang nandun pa rin ba? Ewan ko nga Mukha, siguro. Ang magagawa ni Tulfo ngayon, kasi titingnan kaya nga pinapansin ninyo, di ba, kinukulit nila yung ginawa ni Tulfo tungkol sa OWA kahapon. Chinek niya, humingi kayo ng budget, OWA. O, tungkol dito sa hotline nyo, effective ba? Yun ang trabaho ng senador. Titingnan nila, yung budget bang inaprubahan nila ay talaga bang nagagamit ng tama. Tandaan nyo sila, ang senators and the congressmen are the one na nag-approve ng budget. Di ba? So, babudget ngayon. Tatanong ngayon, kayo dyan, NIA, may budget kayo, ito, hinihingi ninyong budget. Eto bang budget na ito, hindi napupunta sa korupsyon? Tatanong ngayon yan. Kung hindi napupunta sa korupsyon, saan nyo ginamit tong budget na yan? Para sa susunod, alam nila kung anong budget at saan nila ibibigayin ng tama yung budget. Yan ang kapangyarihan ng mga senators. Hindi nila pwedeng tanggalin yung corrupt. Bakit? Appointing power lang ang pwedeng magtanggal nun. Presidente ang pwedeng magtanggal nun. Yung nag-appoint doon. Ano lang pwede niyang gawin? Sitahin lang. Sabihin lang doon. Bakit di nyo naman ginagamit ng tama itong budget? Naglolokohan ba tayo? Ganoon. Kaya nga, di ba, bigyan kita ng example. Example lang, Sabi dito, katulad nung nangyari doon sa OFW Hospital. Yan. Di ba? Pinuntahan niya. Para sigurado siya, meron tama ba ginagawa? Tama ba yung perang ibinigay o inalat na budget sa DMW? Nagagamit ba ng tama? Ngayon, budget deliberation. Humarap yung DMW. Sabi ni Tulfo, galing ako dun sa ospital niyo. Hindi nyo naman minamaximize Hingi-hingi kayo ng budget. Yun. Yun ang trabaho ng senador. Buti nga itong senador natin, sinisigurado niya na talagang nagagamit ng tama yung budget. Tanungin ko kayo, ilan ng senador na ginagawa ang kanilang homework para malaman talaga kung nagagamit ng tama yung budget? Ilang senador ang gumagawa nun? Kayo magsabi. Sige. Sabi dito, ewan ko, may nagsabi tuloy dito na gusto mong may magawa pa si Tulfo, gawin yung presidente. Sabi ni ba, hindi ko sinasabing hindi ako nag-e-endorse, Hindi, kasi para lang naman gusto nyo may magawa pa, di gawin yung presidente. Tapos, pagka hindi niya nagawa, na presidente siya, banata natin araw-araw. Di ba? Ganun lang naman sa akin ganun lang naman ang eksena dito di ba? Kasi ganyan tayo di ba? Para naman sinasabi natin, tinitingnan natin kung ano yung papel ng bawat isang ahensya ng gobyerno. Pinapaliwanag natin, ito. Kasi ang problema, pasensya na ako doon sa iba. Hindi yung nagtanong kanina. This one is, dito sa nagtanong kanina. Kasi ang problema, ginagawa kayong bobo ni Atty. Kabobo. At sinasabi lang niya na ang trabaho ng senator ay gumawa ng batas. Hindi lang gumawa ng batas ang trabaho ng senators. Huwag kayo maniwala sa kabobohan na yan. Kabobohan po yan. Kahit itanong nyo sa mga senators, bakit naghihiring? Bakit nagbabudget deliberation? Hindi lang paggawa ng batas o pag-amend ng batas ang ginagawa ng isang senators. Okay?
So, para lang sa kaalaman natin. Kasi minsan nagpapakabobo tayo eh. Dahil nagpapaniwala tayo sa kabubuhan eh. Hindi, kaya nga sabi ko nga kay Comments Only si Comments Only maayos naman yung tanong niya eh. Kaya sinagot naman kita ng tama. Naniniwala naman ako na maganda yung tanong niya. Ayan, sabi, nakikinig po ako sa iyo at tsaka maayos na explanation. Para yan ang maayos na explanation. Kasi hindi yan ang problema, hindi ini-explain yan ni Attorney Kabobo. Hindi ko na lang papakalanan kung sino si Attorney Kabobo Wala akong tinutukoy, baka akala ninyo Hulaan nyo na lang kung sino si Attorney Kabobo. Pero wala, hindi ko sinasabing No. Okay? Next. Ito pa. Nasaan na yun? Ito. Pinaghahandaan na ang posibleng pagbigat ng trapiko sa pagbubukas ng FIBA World Cup 2023 na sasabay sa simula ng long weekend bukas. Ang mga dadalo, pinapayuhang uwag na daw magdala ng sasakyan. May payo rin kahit sa mga hindi naman dadalo. Alamin natin sa Pagtutok Live ni Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, ang pakiusap nga ng MMDA sa publiko kung wala namang napakamahalagang lakad bukas ay sana raw manatili na lang sa kanilang mga tahanan para bigyang daan ang opening ng FIBA World Cup. FIBA! Ay, sa ilang handang event sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan, tumukod ng ilang oras ang daloy ng traffic. Kaya naman puspusan ang pinaghahandaan ng NLEX ang opening bukas ng FIBA World Cup doon. Ngayon pa lang, may mga tauhan na silang nagmamando ng trapiko, hindi lang sa expressway. Alam mo, magandang negosyo dito kung may pera lang ako. Kunwari, isa lang ako sa mga tycoon. Ano kasi ako typhoon lang ako Hindi, alam mo, magandang negosyo dito sa magtayo ng mga resort diyan, yung mga hotel resort. Isipin mo kunwari may mga hotel resort diyan na kasi even if hindi naman hindi naman may event diyan, kikita pa rin ng hotel resort Yung style na resort ibig sabihin yung parang yung Sofitel, 'di ba? Hotel 'yon pero ganda ng garden, ganda ng swimming pool, parang ganoon ang style. Hindi ko pinopromote ang Sofitel Baka naman. Hindi, parang ganun lang, 'di ba? Parang yung Lime Hotel. May maganda rin yung nun, scenery. Baka naman. Si Banat Bay, nagpaparinig niya sa mga hotel. Siguro gusto naman kaingin ng pesa hotel. Biro lang. Anyway, sana magkaroon ng mga hotel dyan, tas resort. Tapos, para tirhan. Kasi alam nyo, grabe traffic dyan bukas. Ang ini-expect kasi talaga nila, ewan ko kung totoo yung sinasabi ng iba, o it's a prank lang yun. Ewan ko sabi kasi nila, ubus na daw yung ticket. Ang mamahal ng ticket dyan. Tapos ang goal daw, ewan ko kung totoo to, umabot ng 50,000 ng tao dyan sa opening. Pupunta pa daw ang presidente. Sabi ko nga, grabe, traffic dyan. Sigurado ko. Naalala ko kasi alam nyo yung SEA Games, di ba? Naalala ko noon, ang aga namin pumunta noon. Kasi pumunta si Mocha noon, di ba? Tapos, grabe ang gulo-gulo papapasok dyan, ang hirap-hirap. Hindi ako nagbibiro. As in, hindi ganun ka-organize yung pasok. Hindi siya yung parang ang dami niyang, basta. Sobrang laki niya kasi, ang laki kasi talaga di ba? Kaya nga, hindi pala SEA Games, sorry. Pasensya na, hindi SEA Games. May isa pang event kaming pinuntahan. Hindi, tama, SEA Games nga. SEA Games nga yun. Dali, iniisip ko. Hindi, dun SEA Games, dun sa Clark pala yun. Iba. Iba yung pinuntahan namin, concert ata yun.
Grabe ho, ang hirap ng ano dyan, ang hirap ng puntahan dyan. Kaya sana, sabi nga nung ano dito, pag pupunta kayo, wag na ho daw kayo magsasakyan. Sumakay na lang kayo sa bus. Alam mo, that's a good idea. Walang biro. Ako, natuwa ako sa idea na to Kasi, pupunta na lang kayo dun sa terminal, sa Pasay. Pasay ba yun o Parañaque? Basta yung terminal, di ba? Tapos sasakay na lang kayo dun. At least, dadaan kayo sa busway. Sinong mga kasama nyo dun? Mga kamote rider lang naman. Tapos yung mga tut. Di ba? Mga kasama nyo dun. Pero at least dire-diretso kayo, di ba? Tapos after nun, ewan ko lang kung aantayin kayo o iiwan na kayo ng bus. Di ba? Tapos ibabalik kayo. Magandang idea yun. At least sana may paradahan lang po dun sa doon sa P2P kung saan doon sa terminal. Kundi pati na rin sa Ciudad de Victoria Complex. Mahigit 200 tauhan nila ang magbabantay sa complex sa mismong opening. Kami na rin po yung magmamanage temporarily for this event, yung mga parking areas, yung road network sa loob ng Ciudad de Victoria. Kasama sa babantayan ng parking areas malapit sa 55,000-seater arena kung saan kasya ang 6,000 sasakyan at mga parking space na ipinagpaalam na sa munisipyo ng Bocaue at Santa Maria sa gilid ng bypass road. Dahil ang iba... Alam mo, maganda dyan magkaroon ng G sa Gedli. Nakisali. Ang parking ay nasa 1 kilometro na ang layo mula sa arena, pinapayuhan ng marami na sumakay na lang sa libreng P2P shuttle bus sa 12 lokasyon sa NCR, Bulacan at Pampanga. Sa mga pupunta dito sa Philippine Arena para manood ng FIBA World Cup, sa lahat ng magdadala ng sasakyan, ang paalala ng mga otoridad, dapat naka-RFID sticker yung inyong mga sasakyan sapagkat walang cash lane dito sa Ciudad de Victoria exit. Pagka po talaga nakaka-obstruct na po sila yung dahilan na hindi makadalo yung traffic, maaari po silang i-apprehend po. Sa madaling salita, wag na matigas ang kulentong nyo. Pag sinabi ng kumuha kayo ng RFID kasi nga walang cash, sumunod na lang kasi. Yung iba dyan, ipagpipilitan pa Wala. Di ako nakakuha Paano na to? Wala nga Ulit-ulit Pag wala kayong RFID, wag na kayong pumunta. Wag na kayong mag-exit dyan sa mga sinabi kasi wala nga. Antay-pur. RFID antay-pur. Pagpatak ng 5:30 PM bukas, wala nang papapasukin sasakyan sa complex liman sa mga VIP, delegado at ang P2P buses. Magpapatupad din ng iba-ibang oras sa track ban sa Caloocan, Valenzuela at sa may Kawayan, Marilao, Santa Maria at Bocaue sa Bulacan. Todo paghahanda na rin ng MMDA at ang 1,300 nilang tauhan na magbabantay naman sa mga kalsada bago mag-NLEX. Lalo sa makipot na northbound ng EDSA Balintawak, pababa ng expressway kung saan naiimbudo ang mga sasakyan kahit sa karaniwang araw. Prioridad ang convoy ng mga kalaho kaya pahihintuin ang traffic kung kailangan nilang dumaan. Ang MMDA po ay magpapatupad ng stop and go traffic scheme sa mga selected na lugar habang isinasagawa po itong FIBA World Cup. Kaya payo ng MMDA, kung wala kayong lakad, manatili na lang sa bahay. Hindi bababa sa 2,000 FIBA participants, officials at staff ang nasa bansa. Kaya tutulong na rin ang 3,000 pulis mula NCRPO at Central Luzon Police. Paalala ng PNP sa mga tauhan nila, unahin ng duty kaysa ang pagsiselfie. Yon! Mel, ang estimate ng NLEX ay bukas bago magtanghali pa lamang ay talagang matindi na ang volume na... Tama ka, Garski. Kaya yung mga uuwi bukas kawawa sa norte. Kaya nga alam mo, yun ang pinapayo. Umuwi na kayo ngayon. Ngayon pa lang, oras na to. Yung talagang uuwi ng bandang north. Ngayon pa lang, umalis na kayo. Anyway, well, alam ko ang alam ko, maraming sa mga trabaho nag-cancel today. Ewan ko marami. Hindi ako sure sa kung lahat yan. Pero wag na kayong pumasok. Itigil nyo na yan.
Panira lang sana yan. Mga sasakyan sa NLEX dahil nga masasabay din ito sa uwian ng mga maglo-long weekend. Pero Mel, dito sa kinaroroonan natin sa EDSA Balintawak na papunta rin ito, no? Pakanan ng NLEX ay makikita natin na talagang mabagal na ang daloy ng trapiko at kanina bago pa lamang mag alas 5 ng hapon ay mabigat na rin ang daloy ng mga sasakyan sa northbound ng NLEX sa bahagi ng Valenzuela, May Kawayan at Marilao. Kaya sa lahat ng mga daraan at kailangan magpunta ng probinsya ngayong long weekend, sana'y agahan nila ang pag-alis para hindi sila maipit sa mabigat. Pupunta pa naman kaming Baguio nila, Boss Dada. Buti na lang. Buti na lang, i-Indianin ako ni Boss Dada. Kaya hindi kami matutuloy, di ba? Loy ng trapiko. Yan ang latest mula rito. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Ayan, so anyway, advice lang sa mga kababayan natin, bukas siguradong traffic. Going to north and going to south kasi bukas talagang start na ng long weekend. Ewan ko nga, sabi nga sa akin ng mga girls, Sir, bakit long weekend na naman? Tamad ang gobyerno. Joke lang, biro lang ha. Alam mo naman ang gobyerno natin Gobyerno ng party people in the house. Mas maraming holiday, mas masaya para party-party tayo. Hindi, actually, pati MOA, kaya nga hindi lang yan sa hindi lang yan sa arena kasi alam ko may games pa sa MOA Kaya alam mo, halo-halo nga yung games. May games sa MOA, may games din doon. Nako, kaya nga tama yung sinabi ng iba Kung wala naman kayong gagawin, wag na kayong sumabay bukas. Okay, dyan na lang kayo sa lungga nyo, manood na lang kayo ng Netflix, baka maging presidente pa kayo. Diyan kayo sa bahay ninyo, o diyan kayo sa BGC, o lalo na yung mga taga-Embo, sigurado ako pupunta kayo sa BGC. Kung ayaw nyo, sige, manatili kayo sa Makati. Sama na ugali mo, banat ba yan? Alaskador ka talaga. Anyway, yun lang. So, God bless everyone sa weekend. Pag ako na-traffic bukas, ibig sabihin walang live. Hindi kasi in-announce kanina ng TV5, wala daw news. Ewan ko nga ba't ganun, pati news na wala. Sana naman GMA may news. Kasi kung walang news ang TV5, walang news ang GMA, wala ding news yung ibang network, ano na gagawin ko? Mag-iimbento, parang sila Atty. Kabobo. Ayoko naman ng ganun, di ba? So, pagka wala talaga news, wala tayo hindi ko naman pwedeng, kasi alam ko may copyright yung mga sports, unless magsuntukan. Wag naman ganun ba? Huwag ka masamang tao. Ha? Anyway, marami. Ikaw na ang mag-news. Yun. Baka ako na naman ang in-news nila. Patay tayo dyan. Araw-araw na lang. Marami salamat sa kita-kita ulit tayo bukas. God bless everyone. I'll see you. Bye-bye. When you serve Christ, you're gonna serve in humility. That no matter how people respond, you're gonna do it out of love. Even though they are irritating, you will do it sacrificially. Even though they are not changing, you will still serve them because you're doing it for Christ. That's serving in humility. I know sometimes our selfishness will kick in. Why will I adjust? Why will I forgive? Why will I do that? He's the one at fault. He was the one who did that. Why would I do that to my husband? I understand that temptation. But here's my challenge to you. When the temptation like that comes in, fix your eyes on Jesus. Choose to be Christ-like in your response. Even if the person is not changing, and God will honor you.